Magandang tanghali sa iyo, Kagawad Espinya. Magandang tanghali rin. So, andito kami ngayon kasi marami akong bagay na gustong malaman. Hindi po ito dito sa ilalim ng iyong komitiba, ano? At unang katanungan ko sa iyo, Kagawad, ang ating mga mamayan, ang ating bayan ay nagtatanong. Ito po ay bunsod po ito doon sa naipangako ninyong mga fishing materials na nasa ilalim ng programa ng 30 million. Kung natatandaan niyo po yung 30 million na reward sa ating bayan, kaugnay po ito doon sa kagandahan at ng ating karagatan. Ano? So, ipinangako natin sa mga kababayan natin na ito'y malaking bahagi dito ay mapupunta doon sa mga fishing materials ng ating mga mangingisda sa buong bayan ng Pilipinas. So, nagtatanong po sila, Kagawad, ano po ang update tungkol po ito? Go ahead po. Yan yung nakuha na premyo ng bayan ng Puerto Diaz sa pamamahala pa ni dating Mayor Boyty Duma. So, ang tinatawag na MMK. Ang update po ngayon ng nasabing premyo, actually, ang Sangguniang Bayan ay kaagad na inaprubahan. Kasi bagong set of officers lang kami, pagdating namin, turn over sa amin yung nasabing pondo. So, ang sabi ng BIPAR, kailangang maaprubahan kaagad ang Sangguniang Bayan kasi pag hindi naaprubahan, kasi noong 2018 pa to, kukunin na daw po ito ng nasyonal. Naghinayang ang Sangguniang Bayan na mawala yung pondo, kaya automatic inaprubahan po ng Sangguniang Bayan. Kaya ang nasabing pondo po ay nasa pangangalaga na po ng ating Office of the Mayor. So, Awad, patanong kita uli doon sa bagay na yan. Sa ngayon, mag-iintay pa ba ang ating mga kababayan ng gaano katagal po? Siguro, kasi magkakandak din kami ng committee hearing sa Miyerkules. Kasi maging kaming Sangguniang Bayan ay medyo natatagalan sa proseso. So, magkakaroon kami ng hearing sa Miyerkules alas 9:30 para malaman namin kung ano na po ang kalagayan ng nasabing pondo. Pero sa update ko po, kasi nakausap ko si Ma'am Amor bilang si Ma'am Amor ang in charge sa bagay na yan, nasa proseso na daw po ng bidding. Especially po yung mga bangka. Pati yung gamit ng mga bantay dagat, ang medyo mahuli lang po yung mga fishing gears. Kasi marami po yun. So, i-update ko na lang po kayo after po ng hearing namin. Katanungan po, Kagawad Espinya, bilang kayo po ang chairman ng Committee on Agriculture, so marami po akong naririnig na palahaw ng ating mga kababayan, lalo digit doon sa mga nag-aalaga ng mga baboy, yung mga hog raisers natin. Ngayon, ayon po sa kanila, yung karaingan po nila, hindi raw po balansi yung presyo ngayon ng buhay na baboy kaysa doon versus doon sa karne ng baboy sa merkado. So, bilang kayo po ang chairman ng Committee on Agriculture, may kakayahan ba kayong kontrolin ang presyong ito upang manumbalik naman yung sigla ng ating mga hog raisers? Salamat po, magandang katanungan yan. Matagal na pong issue yan dito sa bayan ng Puerto Diaz. Hindi lang sa bayan ng Puerto Diaz, kundi sa buong Sorsogon. Hindi po talaga balanse. Actually, ako rin ay nag-aalaga rin ng baboy. Medyo talaga tagilid. Gawa ng sobrang mahal ng feeds, pero yung live ng baboy ay napakamura. So, bilang membro ng Sangguniang Bayan at hawak ko ang Committee on Agriculture, pinag-usapan po namin yan. Nagkanda kami ng hearing. Pinatawag namin ang mga aggressor, ang mga meat vendors. Pinagtapat namin sila. Pinag-usapan kung anong dapat gawin. Kasi nagtuturuan Sabi ng DTI, sa ano lang sila, sa mga prime commodities. Hawak daw yan ng Department of Agriculture.
So, ang ginawa namin, through Mayor, gumawa siya ng executive order to create the local price monitoring council, kasi ang sabi, ang price monitoring council ang may kakayahan para matugunan yung problema natin sa live weight. Kaya lang, pagdating sa price monitoring council, hanggang pag-monitor lang po ang kanilang trabaho. Actually, member din po ako. Kasi ang nakikita kong problema, kaya hindi balanse. Kasi sa supply and demand. Hindi naman namin pwede gawa ng ordinansa na i-fix natin ang presyo. Kasi ang ordinance is ordinance. Panghabang buhay na yan. So hindi pwede pa paano kung tumaas ang presyo sa isang buwan, di ba baguhin na natin ang ordinance. Okay. Siguro ang problema, sir, sa supply and demand talaga. Ang Kagawad Espinya, meron po tayong ikatlong katanungan. Ganoon din po naman, ang aking katanungan ay may relasyon po dito sa hanay ng agrikultura. Ngayon po, alam naman natin, natakataka ang ating ang pawis ng ating Pangulo sa mga komintong negatibo ng ating mga umayan hindi dito sa pagtaas ng presyo ng bigas. Dahil anilay dito po sa mga rice holders at mga talamak na smuggling sa ating bansa. Ang ating bayan, naturalmente na apektado rin sa ganitong uri ng problema dito sa ating bansa. So bilang kayo po ang chairman ng Committee on Agriculture, mayroon pa po kayong magagawa hanggang dito? Mayroon pa po kayong mga plano upang mapababa yung presyo ng bigas dito sa ating bayan? Maraming salamat sa napakaganda at napakahirap na katanungan. So, ang ginawa ng bayan ng Puerto Diaz nang ibinaba sa amin ang Executive Order number 39 ng ating butihing Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos, kaagad-agad nagpulong ang membro ng Local Monitoring Council, Price Monitoring Council para tumugon sa Executive Order number 39. Nag-meeting kami nung Friday. Tinanong ni Mayor ang lahat ng membro, kasama po ang PNP at ang iba-iba pang sektor ng ating mga asosasyon sa ating bayan. Napakahirap tugunan. Gawa ng talagang nag-short na tayo ng bigas. Ang nakapaloob sa Executive Order number 39 ng ating Pangulo, actually, ito yung Executive Order number 39, na kailangan ang regular milled rice ay maghahalaga lamang ng 41 per kilo. At ang well-milled rice naman ay 45 per kilo. Samantalang ang kasalukuyang presyo ng bigas sa bayan ng Puerto Diaz ay pumapatak sa 40 ml hanggang 50 pesos. Ang mahirap dito, yung ating mga rice retailer na nabili ang bigas sa mahal na halaga, siyempre malulugi sila. Ano ang intervention na pwedeng ibigay ng pamahalaang lokal ng Puerto Diaz? Isa pa rin ako ako po ang chairman ng Committee on Appropriation. Okay. Hirap na hirap kami kasi kulang na kulang ang pondo ng bayan ng Puerto Diaz para sa mga serbisyo na pwedeng ibigay namin sa tao. Sa mga job order lang po namin, pumapatak po ng halos 900,000 a month. Halos 2 million sa 2 buwan. Ngayon po magsusupplemental na naman kami, gawa ng wala naman pong pangsahod sa mga job order namin. Kasi nung nakaraan, nang maging governor si Governor Buboy Amor, nagbigay siya ng 1 milyon para sa mga job order. Ngayong taon po, hindi nagbigay po ang province si Governor. Kaya medyo talagang nahihirapan kami. Wala kaming maibigay na intervention sa mga rice retailer. Pero ang national government po ay nagbigay ng 15,000 sa kada rice retailer. Actually, ang pagkakaalam ko po, may nabigyan na rito sa atin na 10 katao, pero ang nakasama po sa listahan, kasi ang nag-profiling po ay ang DTI. Nasa 16 po sila. Nakakuha na po yan ng 15,000 yung 10. Actually, pagkatapos ng meeting,
kinabukasan po, nag-ikot ang Local Price Monitoring Council para tingnan po ang kasalukuyang presyo ng bigas sa bayan ng Puerto Diaz at lumalabas po na wala na po tayong bigas na ang presyo po ay 41 hanggang 45. Ang nasa merkado po natin ngayon ay pumapatak po ng 50 pesos ang per kilo yung mga special na bigas po. So yan po ang aktual na nangyayari po sa bayan ng Puerto Diaz patungkol po dito sa problema po sa bigas. So dito Awad, wala bang programa si Gobernador Amor hinggil dito sa bagay na ito sapagkat kasama po ito doon sa kanyang programa, yung 7K kabuhayan. Wala ba siyang nailatag na programa? Salamat po sa katanungan kasi nakaligtaan ko po. Ang ating mahal na Gobernador under sa 7K program, kasama po ang kabuhayan sa kanyang programa. Kung saan mayroong sharing na 60-40. 60% sa province, 40% sa LGU para po sa Bakal Paroy sa probinsya Canso Sur. Ang plano po ni Gobernador, bibilhin ng ating gobyerno ang palay sa halagang 20 pesos per kilo. Yan po ay gigilingin o imumulino sa pinapagawa pong mulinuhan. Nasa Barangay Cargido po yan sa bayan ng Gubat. Lahat po ng palay ng taga Puerto Diaz na magsasaka ay bibilhin po ng province ang 50% na ani. Hindi naman lahat na ani. 50% lang po. Pero yung 50% po na yan ay malaking tulong na po yan para sa amin pong mga magsasaka. At ang plano, pag nabili po ng province, igigiling sa Gubat Cargido, ang bigas po ay ibabalik sa bayan ng Puerto Diaz at ibibinta po ng local government unit sa presyo pong 29 per kilo, malapit po sa presyo na pinangako ng ating presidente na 20 pesos. Okay. So, yan po ang malapit-lapit sa katotohanan. Mag-antay-antay lang po tayo kasi ang plano po, pag nagawa na po yung facility, talagang tuloy-tuloy na po ang programa ni Governor Boboy Amor at ang pang-counterpart po ng bayan ng Puerto Diaz na 4.8 million is ready na po kasi approved na po ang budget ng bayan ng Puerto Diaz para sa taong 2024. Salamat po. Ito po kagawad, yung panghuli nating katanungan. Ito po ay nasa ilalim pa rito ng yung komitiba, yung mga asong gala na narito sa ating bayan na naglilipana. Okay. Natural, kasama din po ito doon sa 7K program ng ating butihing gobernador dahil kalusugan din po ito at kalinisan. So, dito ba sa puntong ito, mayroon na bang magagawa ang LGU o ang Sangguniang Bayan upang magkaroon po kayo ng ordinansa hinggil po dito? Meron ba kayong plano na linisin ang mga stray dogs dito sa Puerto Diaz sapagkat alam naman natin na marami nang nadisgrasya dito sa mga motorista at maging yung dumi ng aso ay talaga namang hindi po pwedeng umiral sa atin dahil nakakasama ng ating bayan itong mga asong ito. Ano po ba ang programang nakalatag dito po sa inyong panahon ngayon? Tamang-tama po ang iyong katanungan. Kasi last week, sa tulong ng ating Municipal Agriculturist, Mamel, may binigay po sa aking ordinansa from province na para sa mga stray dogs. Okay. Tamang-tama kasi ng privilege speech ko during our session, lahat naman po ng membro ng Sangguniang Bayan ay suportado po itong ordinansa. Ordinance adopting the provincial ordinance about sa mga stray dogs. Kasi pinaliwanag ko rin at naintindihan naman nila na talagang napapanahon na kasi ang dami na pong buhay
ang nawala dahil po dito sa mga aso. Pagkatapos ng aming meeting, pagkatapos ng aming sesyon, pumunta po kami kay Mayor kasi kailangan po ang tulong ng ating Mayor kasi kailangan po ang budget. Kasi ang counterpart ng munisipyo ay kailangan magkaroon tayo ng impounding area, impounding facility na itong ordinansa po na ito ay mula pa po pala ito noong 2016. Kaya lang sa kakulangan ng pondo ng bayan ng Puerto Diaz, hindi po ma-implement itong nasabing programa. Nagpapasalamat po kami sa butihing mayor dahil automatic po pinatawag niya ang budget officer, pinatawag niya si engineer, pinag-usapan kung paano ma-implement agad-agad ang nasabing programa. So, para sa mga taga Puerto Diaz, i-implement po natin to. Kung hindi man po umabot ngayong 2023, nakakasiguro po ako na by 2024, mayroon na po tayong impounding area dito sa bayan ng Puerto Diaz kung saan po itatayo to sa barangay Gugod. Maraming salamat po. Maaari po kayo magbigay ng inyong statement sa ating mga kababayan. Kung ano po ang gusto nyong sabihin, go ahead po. Sa mga kababayan ko na taga Puerto Diaz, sabi ni Governor Buboy Amor, kooperasyon, kooperasyon, kooperasyon para mas lalong tumaas ang taas Puerto Diaz. Maraming salamat po. Okay.